Meron na pong ilang mga individual, ilang pamilya sa may bayan po ng Dinapigue sa probinsya ng Isabela ang maaga pong pinalikas dahil po sa inaasahang epekto ng bagyong Nika. Diyan din po sa naturang lugar, ang lugar kung saan po naglandfall ho dati, ito hong bagyong Christine. May update po dyan ang Bombo Radyo Kawayan. Maagang naganda ang bayan ng Dinapigue, Isabela sa posibleng epekto ng bagyong Nika. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Mayor Vincent Mendoza ng bayan ng Dinapigue, sinabi niya na una silang nagsagawa ng pulong para paghandaan ang gagawing evacuation sa mga residenteng nakatira sa mga mapapabang lugar. Sa ngayon ay wala pa namang masyadong epektong bagyo at tinitiyak nilang nakahanda ang kanilang hanay at nakapreposition na mga kakailanganin nilang kagamitan. Una nilang inilikas ang nasa 50 mga residente mula sa 2 barangay sa Dinapigue na pawang mga manggagawa sa mga flood-prone areas. Nakahanda na rin ang mga preposition family food packs maging mga non-food items na ipapamahagi sa mga maapektuhang pamilya. Samantala kung matatandaan itong nagdaang bagyong Christine, maraming mga alagang hayop ang nasawi at nalunod dahil sa biglang pagtaas ng antas ng tubig sa ilog sa nasabing bayan. Kaya naman maaga pa lamang ay pinaalalahanan na ng LGU ang mga residente na ilikas sa matataas na lugar ang kanilang mga alagang hayop. Actually, ma'am, sa experience namin, yung mga nakaraang mga bagyo like Paingnon, talagang malalakas. Then, how many years naman na wala nang experience na malalakas. So, ngayon, yung mga experience na yun na yung basehan ng mga tao na when there comes a typhoon, then there a signal, yun, parang nagkukusang na rin silang nag-evacuate, ma'am. Actually, ma'am, doon sa meeting namin kanina, binanggit ko na sa mga barangay captains na yung mga nasa low-lying areas ng mga hayop nila, yung mga alaga. So, pag-i-advise sila ako na iakon na yung mga alaga nilang hayop, ma'am. Samantala, nagsagawa ng Pre-Disaster Risk Assessment Meeting ang Office of Civil Defense sa OCD Region 2 bilang paghahanda sa magiging epekto ng bagyo. Napag-usapan sa pulong ang posibleng pagbaha, landslide at storm surge sa mga coastal areas. Bilang paghahanda ay inirekomenda na ng ahensya ang preemptive at forced evacuation. Sa ngayon ay naka-red alert status ang Regional Emergency Operations Centers at Provincial Emergency Operations Centers ng Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela at Cagayan, habang naka-blue alert status naman sa Batanes. Samantala, patuloy na minomonitor ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC Isabela ang epekto ng bagyo. Nagsagawa rin ng malawakang text message alert system o TMAS ang PDRRMC sa Southern at Northern Isabela upang magbigay babala sa mga residente sa real-time updates at safety measures. Yan ang ulat muna rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felin na nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, basta radyo Bombo!